clarification lang po dun sa blank pages po. Nagmamadali lang po Sorry. for the next event. Yeah, we ha? were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung any explanation po sa blank pages po. Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado alas 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kong Stella, may issue po. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kimbo! Stila Kimbo, anyari? Ha? Ha? Eh bakit para bang ang nakakita ka ng multo? Ha? Ang bihira ito. Oh. Tignan nyo naman ang camera o mga cameraman o yung reporter, habol lang habol sa kanila. Oh. Umiwas pa sa daan. Oh. Yung dinaanan ni Stila Kimbo niya, parang hindi naman dapat siya dyan dadaan eh. Pero dahil gusto niyang umiwas sa kamera, kaya diyan siya dumaan. Ha? Gusto magtago sa kamera. Parang naligaw. Ang bira ito. Ha? Eh, nakakapanibago kasi di ba nung nakaraang kasagsagan nung hearing niyan ng Quadcom, nung hearing ng confidential fund ng OBP, iyang halos araw-araw man silang meron silang press con araw-araw, yung mga young guns, ang yayabang nila. Oh. Masyado silang proud noon. Nung ginagulugad nilang itong DepEd, OBP, confidential fund ng ni Vice President Sara. Eh, masyado silang proud doon eh. Feeling righteous. Feeling nila matuwid sila. Eh ngayon, nabaliktad ang mundo. Ngayon nagtatago kayo sa camera, ano? Ang bira kayo. Alam po ninyo, pwede naman sanang maging tama ang proseso. Tayo po nagtataka kung bakit ang gusto niyo yung mga shortcut na proseso. Katulad niya, no? Itong Congress na notorious sa pag-shortcut sa proseso. Yung OBP, shortcut ang investigasyon. Ngayon naman, issue sa BICAM, yung mga blankong dokumento, shortcut din. Bakit? Bakit nauso itong shortcut sa Kongreso? Alam nyo na. Kasi gustong itago. Minamaniobra. Isa lang ibig sabihin yan kung bakit. Bakit gusto nilang dumaan sa liku-likong daan? Bakit gusto nilang hindi sumunod sa proseso? Bakit gusto nilang shortcut? Kasi pag legal, yung tamang proseso, hindi sila kikita doon. Kasi may batas, may proseso. Bakit hindi sundin? Yan ang mahirap dyan eh. Yan ang mahirap dyan. Kaya alam po ninyo mga kababayan, no?
alam po ninyo mga kababayan, ito mga sitting congressman, ito mga incumbent congressman, mga re-electionists, maliban lamang dito sa kay Ongab, kay Congressman Ongab, kay Pulong, kay dito kay GMA, itong party list na Duterte-Youth, yung party list ni Kong Marcoleta na sagip. Iyan lang po ang nakikita natin ngayon sa panahon na to na maayos. Sumusunod sa proseso. Maliban dyan sa mga yan, maliban dito sa nabanggit ko mga party list, congressman, itong mga congressman na nabanggit ko, maliban dyan, parang tingin ko parang lahat gusto ng shortcut. Shortcut na proseso. Ang bira kayo. Maging ito mga senador. Maging ito mga senador ngayon, maliban kay Bato, kay Bongo, kay Coco Pimentel, sa mga Cayetanos, gusto rin ng shortcut. Gusto rin ng shortcut na proseso. Diba? Ay tulad niyan. Dahil gusto niya ng shortcut na proseso, hito tayo ngayon. Nagka-letse-letse. Paano kung halimbawa, tulad niyan, may mga grupo na plano magsampa ng kaso sa Supreme Court. Sa Supreme Court. Paano pagka i-declare ng Supreme Court na illegal itong budget, naipasang budget? Paano kung halimbawa tini-RO ng Supreme Court itong naipasang budget, edi problema. Problemang malaki dahil sa kagagawa ninyo, kalokohan ninyo, mga congressman, mga senador. Kaya nga kayo, gumawa kayo ng batas. Batas na siyang maging guide ninyo, maging guide natin lahat. Tapos kayo gusto nyo, shortcut, ayaw nyo sundin. Mga tinamaan ba kayo na magaling eh. Ang bera kayo. Katulad din si Kimbo nakakatawa. Tumatakas. Tumatakas. Iba ngayon nung kasagsagan ng hearing ng confidential fund, lagi-lagi sila dyan may press con. Lagi nagpapa-interview. Ngayon, hindi mahagilap sa speaker, hindi mahagilap sa saldi ko. Wala. Nagtatago na, hindi na ma-interview ng media. Hindi na mahingian ng paliwanag kung bakit. Katulad dito, si Bersamin isa pa to Hugas kamay. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Hindi kami ang mananagot dyan. Sagot ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng kontrobersya tungkol sa mga umano'y blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 National Budget. Sabi ni Bersamin, Kongreso at hindi ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag. Kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Ang sinasabing depektibong BICAM report na niratipikahan ng Kongreso ang siyang basehan ng General Appropriations Bill at ng lagdaan ng Pangulo na isa batas bilang 2025 General Appropriations Act o ang National Budget. Yari kayo. Hugas kamay itong si Bersamin. Hugas kamay, laglagan na sila. Wala daw sila kinalaman dyan. Wala daw kinalaman ang Malacanang, sabi ni Bersamin. At ang may kasalanan, sabi, Congress. Ngayon, laglagan na. Paano ngayon yan,
Congress, kayo ang tinuturo. Paano ngayon yan? Laglagan na. Yung amo ninyo, na si Bongbong Marcos, na pinaglilingkuran ninyo, nilalaglag na kayo ngayon. Tapos na ang laban ngayon. Ngayon, ini-expect natin na dahil masyado maingay itong nilikha nitong issue na ito, masyadong controversial itong mga BICAM report na ito, sa atin, ini-expect natin na naghahanap sila ngayon ng paraan kung paano i-divert itong issue na ito. Sigurado yan, maghanap sila itong kampo ng mga congressman, mga senador, itong Malacanang, sigurado yan. Maghanap yan ng issue, i-divert nila ngayon para matigil itong ingay na dulot nitong kapalpakan nitong BICAM report na ito. Sigurado yan, maghanap yan. At isa po sa ating nakikita dyan na lulutang iingay issue sa ICC. Issue sa ICC. Maghanap yan sigurado. Abang-abang lang kayo. Abang-abang lang kayo, maghanap yan ng issue na ibabato sa mga Duterte para lang ma-divert itong issue na ito. Ganun yan. Ini-expect natin yan. In-expect natin mga kababayan.